statement na ginagamit natin. Paano tayo makipag-communicate sa tao? In what way? By Okay? asking. We have two ways in communicating to other people. We have the declarative and interrogative. Dalawa lang. Kahit sa South Korea, ganun pa rin yung way of communicating nila. For declarative, it is describe any action or speech and ends usually in period. Yun yung mga statement na parang nagsasabi ka lang, nagsasalita ka lang. And the second one is interrogative, which is a type of sentence that asks question and ends usually with question mark. Okay? Yung mga katanong. Diba, paano ba tayo makipag-communicate sa tao? Diba, either nakikipag-usap tayo and nagtatanong tayo. Yun yung dalawang way na makikipag-communicate natin to them. And, ayan, what are those? Ano yung dalawang way? Declarative and interrogative. Okay. For conjugating in formal way, first step is gagawin nating dictionary form ang isang verb or adjective na nag-e-end sa da. Ma'am, ano po yung dictionary form? Okay. Ganito yun yung dictionary form. Ang gagawin natin, for example, we have the kada. Ano yung kada? To go. Very good. All we have to do to get the dictionary form is drop the da. Tatanggalin lang natin si da. And ang stem, ito yung tinatawag na stem, si ka. Okay? Para maging declarative conjugation daw, ang gagamitin natin is stem plus sumnida or stem plus pinida. Kailan naman ginagamit si sumnida at si pinida? Ginagamit natin si sumnida kapag nag-i-end siya sa consonant. For example, ito. Sumnida. Siyempre, drop natin yung da, then add natin si sumnida. Gets? Okay? And, gagamitin naman natin si pinida kapag yung stem is nag-i-end kay vowel. Ito. I-drop natin si da, ang magiging result nito, si P, bababa na dito, then, ilalagay natin si ida. So, from kada, nagiging kam nila. Naintindihan? Nagets ba? Walang tanong? Yung basa niya, Kam nila. Remember na si P, kapag nasundan ni N, ang sound na ipoproduce niya ay magiging M. Huwag kakalimutan ang basic, okay? Erase ko na to. Huwag na kami mga sampol kasi Example tayo eh. Sige. Proceed naman tayo. Ganun yung pag-conjugate in declarative form, ha? Okay. Proceed naman tayo dito sa interrogative. Again, ano yung interrogative? type of sentence that asks questions. Okay. Ito yung mga patanong na sentences. Since alam naman na natin kung paano kunin system, yung magiging format niya is ganito. Stem plus sumnika and stem naman plus pinida. Again, saan naman gagamitin si sumnida ngayon? For example, sige. Gawin natin to. Same din ma'am, and sweet. Yes, same din. Okay. Try mo nga i-conjugate to. Sige nga. Piliin mo dito kung saan yung gagamitin mo.
Anong word yan? Sige nga. Itabi mo nga. Okay. So, paano siya basahin? Sumida. Okay, very good. Okay, let's try this naman. Try. Wait lang, may mali pala sa work ni Joanna. Sige, continue mo muna yan. Okay. Then, don't forget the question mark. Kasi, interrogative tayo, right? Okay. Joanna, kindly change your answer. Saan ka nagkamali? Ano yung mali mo? Yan. Okay. Nakikita niyo ba yung difference nila? Ano yung difference? Rhea, anong difference ng declarative saka ng interrogative? Yung period sa question mark. Period saka question mark lang ba? What else? Yung ta? Yes. Si ka, Ay, saka si da. Ito yung magiging palatandaan natin. Okay? Kapag nida or pinida and sumnida, ito yung declarative conjugation. Kapag naman interrogative, sumnika or pinika yung gagamitin natin. Together with the question mark. Naintindihan? Walang tanong. Walang tanong? Okay, let's proceed. Meron tayong note dito. Ito yung kadalasan na medyo confusing. Kapag daw system nag-end kay real, tatanggalin daw natin si real and i-attach natin si inila. For example, ito si Salda. Ano ba yung Salda? Ano yung salda? Salda is the real. Okay? Salda. Salda. So, paano natin ito i-conjugate? Salda. Dito yung note, oh. Kapag daw, yung stem nag-end kay real, tatanggalin daw natin si real at diretso tayo sa pag-attach kay pinida or kay pinika. Yes. Okay. Is that correct? Is that correct?
Diba? Always remember na hindi tayo pwede magsulat ng iisang consonant lang. Or isang consonant or isang vowel in every syllable. Ang mangyayari dito kay B, bababa siya dito, and then, da. Huwag kakalimutan si basic. Okay? Huwag kakalimutan. So, ibababa natin si B, magiging yung salda, from salda, ito yung napaka-confusing ha. From salda, magiging, how do we read this? Samnida. Samnida or samnika. Kasi etong rule na to, magagamit siya hindi lang sa declarative conjugation, pati rin sa interrogative. Depende kung ano or kung saan siya ginamit na sentence. Naintindihan? Walang tanong. Sure kayo walang tanong ha? May pa na talaga ha? Okay. Let's proceed. Dito naman tayo sa tenses. Ma'am, ang bilis naman. Tenses na tayo agad. Ayan. Always remember guys, na in polite form, yung usually common na ginagamit ng mga Koreans is, and then ending nila is, yo. Kung naririnig nyo lagi, sa'yo, Yes. ba? Kasi si yo, ito yung parang po or opo sa atin. Ito yung parang paggala. Okay? Yeah. Start tayo dito sa present tense. Sa present tense naman, another, magko-conjugate na naman tayo. Pero, hindi tayo mag-base dito ha. Always tayo mag-base kung ano yung pinaka, parang, hindi pa siya dictionary form. For example, eto si Kada, dictionary form na ba to or hindi pa? Hindi pa. Hmm? Hindi pa. Hindi pa, kasi meron pa siyang da. Although, meron da na nandito sa declarative, pero meron na siyang pinida at sumni. Sumni tsaka si pini. Same din dito kay nika. Pero usually kapag interrogative, malalaman mo na naka-conjugated na siya. Diba? Conjugated na already. Okay. Sa present tense naman, ang gagamitin natin na pattern is stem plus ayo plus oyo or heyo. Saan natin gagamitin si ayo? Kapag nag-end ng Si ayo ay gagamitin natin kapag ang last na vowel or kapag natapos na kapag wala na yung da, kapag na ano na natin siya into dictionary form, kapag nag-i-end sa a and o, si ayo yung gagamitin natin. Okay? For example, dito. Kasi nag-end siya ng a or o, di ba? So, si Sara magiging sayo. Pero, may binigay ako na rules of vowel sa inyo. Kindly check it. Ayan. Instead na sa ayo, magiging sayo na lang siya. Kasi, magkasunuran si a. So, a plus a is equal to a na lang. Kindly check your rules of vowels. Always yan ha, gagamitin. So, instead na sa ayo, direct na tayo kay sayo. Naintindihan? Walang confusing questions? Sumagot naman kayo. Walang confusing questions? From another sample na. Another example. Yes. Dito tayo kay Kada. Si Kada, syempre, drop natin yung da. Tapos, since a naman siya, i-add natin si ayo. And, as the rules of the vowels, kailangan natin siyang i-connect.
Kayo na lang siya. Naintindihan? Yes. Walang tanong. So, proceed tayo. Okay? Kapag naman, hindi si A at O, kahit na anong number na tuloy, kahit na anong, kahit na anong vowels, basta hindi si A tsaka si O, ang gagamitin naman natin is si Oyo. Okay? Hanap tayo ng example. Ito. Si Kotda. Kotda na ang ibig sabihin ay to. Ano ibig sabihin nito? Kotda siya. Kotda is to walk. Okay? Since hindi siya A, hindi O, i-drop natin ito. Drop natin sila. Ang magiging conjugation niyan ay magiging paano basahin? Koyo? Kodoyo. Kokoyo? Kodoyo. Kodoyo? Nagets lang ba? Question ma'am. Yes. Kasi po yung Yung? sa last ma'am, di po ba yung consonant? Ha? Di po ba yung consonant ma'am? Hindi tayo mag-base kung consonant o vowel siya. Ah. Kasi nasa vowels tayo nakafocus. Okay? Kaya binigay ko sa inyo yung rules of the vowels. Kasi nasa vowels tayo. So It kapag doesn't matter kung mag-e-end siya ng consonant or vowel. As long as ito yung idadagdag nyo sa rule. Naintindihan? sige ma'am. Okay? Don't mind the consonant or the patching or the vowel yung ending. All you have to do is kung ano yung titingnan nyo, kung ano ba to siya na vowel. Kung A ba siya or U. Kapag wala siya sa A or U, ayo ang idadagdag natin. At kapag A at U siya, ayo yung idadagdag natin. Or, kung wala siya sa A at U, for example, E ang naging last vowel niya, O yung ilalagay natin. Naintindihan? Don't mind the matching, okay? Kasi nasa vowel yung focus natin. Wala nang tanong. Okay. Let's proceed dito naman sa other example. Kay Heyo. Lahat ng verbs or adjective na nag-end sa hada, ang idadagdag natin is Heyo. Try mo nga i-conjugate ito. Okay? And now, alam nyo na kung saan galing yung word na sarangheyo. Right? Sarangheyo. Okay? Paano siya naging sarangheyo? Saranghada naman yung word niya. Okay? Ano yung ginawa mo? Remove hada. Okay. Hada ba yung ginawa mo? Okay, drop the da. Okay. Ay, Pati si ha, kasi si ha,
Pinalitan mo lang N. Okay. Walang tanong. Sure kayo, walang tanong ha talaga. Wait lang, ma'am. Magpapagsabi nun iba yung formal at informal. Wala pa tayo sa informal, nasa formal pa lang tayo. Kasi usually, yung ginagamit talaga ni formal in polite way, eto lang. Don't mind the informal kasi hindi naman natin magagamit yun during the examination. Okay? Basta alam nyo na yung formal is yan. Okay na. Proceed tayo. Another sample, ma'am. Another example. Sige, bigay kayo ng verb. Eto. Sige, try mo. Ano yung Yurihada? Oh, ikaw. Para mag-practice. Dalawang tatanong eh. Yuri, ito Yuri. Ayos na yung sulat mo. Yurihada, ano yun? Ano yung verb na yun? Yuri is to cook. Yurihada, to cook. Tapos ito yung may add, ma'am. Yes. Kapag nag-end sa hada, always niyong remember na heyo yung idadagdag natin sa present tense. Okay. Okay na. Nagets na. Iba pa rin kapag ikaw yung sumasagot mo, mas maiintindihan mo. Ayan. Meron na naman tayo dito mga exception. Ano tayo ng exception? Ito yung mga notes natin. Kapag daw yung verb na nag-e-end kay be, for example, ito, A. Kapag nag-end kay B, listen, i-remove daw natin si B, then replace natin kay real, and add ayo or oyo. Naintindihan? Or kailangan talagang i-illustrate ni Ma? Okay. Since si Kotda na tuwo, nag-end siya into the, aside from removing the Kotda yung matitira. Kot na lang yung matitira. I mean. And kapag daw nag-end si verb into the, tatanggalin daw natin si the, I mean, then papalitan natin ng real, then i-add natin si ayo or oyo. Ano yung i-add natin? Ayo or oyo? Oyo. Oyo. Bakit oyo? Nag-end siya ng O. Kasi nag-end siya ng O. Hindi siya A at hindi naman O. So, paano na siya basahin ngayon? Oyo. Ay. Koyo. Oyo. Ano? Koyo. Koroyo. Oyo. Ko. Si Kon, imagine, from Kotda, naging Koroyo. Ito yung very confusing. And usually, ito yung mga Koyo. mababangga natin during the examination. Wala na tong Kotda. Naintindihan? Koyo. Okay? Ano ulit tong si Koroyo? Anong verb yan? Tuwa. Wow. Okay na. Okay, proceed naman tayo. Kapag si stem daw ay nag-end sa B, tatanggalin daw natin si B at i-add natin si wayo or woyo. Nakalimutan ko kung anong verb ito. Si Kopla. I guess to recite or to receive. Basta
Basta kokda. Basta nag-end siya into this. Kokda. Kapag nag-end daw siya, di ba? Kokda. I-remove natin si da. Kok na lang yung matitira. This time, tatanggalin daw natin si B. Tapos, i-add natin si wayo or boyo. Okay, ano yung i-add natin? Wayo or boyo? Yung sample. Oyo. Hmm? Ano yung i-add natin? Wayo. Bakit wayo? Kasi, Kasi, yung naging last na gawin. okay, very good. Kasi, belong siya dito. Right? Naintindihan? Isa pa? Sige, ano pa ba yung mag-i-end ng letter B? Hanap kayo ng verb na nag-end sa letter B. Sige nga. Try natin.